sa lupa niyang mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya't makasama. Mahal mo ba ako, Fredo? Noong palang mahal na kita. Ang sakit-sakit. Ang sakit pala maramdaman na mahal mo yung isang tao pero hindi ka naman. Mas gugustuhin ko pa na mamatay na lang ako kaysa makita silang kasamang dalawa. Ano, hindi ko kaya yun. Isabel, kamusta ka na? Bakit parang mugto yata yung mata mo? Umiyak ka ba? Alam mo, Isabel, ang saya-saya ko. Nagtapat lang naman kasi sa akin ng pag-ibig si Fredo. At alam mo, magkasintahan na kaming dalawa ngayon. Bakit hindi ka yata masaya sa sinasabi ko sa'yo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Well, nakausap ko ang lawyer natin. Yun ang sinabi niya. Pinakawalan daw ng mga pulis si Paolo. Dahil si Sheila May mismo ang humarap sa kanila at tumistigo na hindi siya kinidnap ng lalaki niya. Damn it! Lumalaking suwail ang batang niya. Kapag malaman ng mga tao na nililigawan siya at pinapatulan niya ang patay-gutom ngayon, pagtatawanan nila ako. Alam mo, Isabel, mahal na mahal ako ni Fredo. Sa dami ng babaeng umiibig sa kanya, ako pa rin na nagwagi. Nakakaawa naman sila, no? Umaasa sila na balang araw, susuklian ni Fredo ang pag-ibig nila. Kaya pilit lang nilalapit ang sarili nila. Pero ano nangyayari? Wala. At lahat ng ito ay kasalanan mo, Ava. At bakit ako? Kung hindi ka umalis, hindi sana ganito si Sheila May. Ikaw ang nandito. Bakit mo siya pinabayaan? It's so obvious na hindi mo kasi pinag-ukulan ng tamang atensyon ng anak natin. Responsibilidad mo yon bilang ama niya. At ikaw, ano ang responsibilidad mo? Ang iwanan siya at kalimutan? Ikaw, Isabel, isa ka rin ba sa mga babaeng umiibig kay Fredo? May pagtingin ka ba kay Fredo? Kung ano man ang nararamdaman ko para kay Sir Fredo, akin na lang yan. Ngayon kung wala na po kayong pag-uutos, pupunta na akong kusina. Madami pa po akong gagawin. Noon pa sinabi ko na sa'yo, hindi siya dapat naging parte ng buhay natin. Well, Juan, ang akala ko kasi, siya ang magiging solusyon para maayos ang relasyon natin. Mali ka ng akala, Ava. Si Sheila May ang sumira ng buhay natin. Pagkatapos ngayon, pati ang pinakaiingatan kong pangalan, sinisira ng ingratang yun. Pare-pareho lang kayo. Pinag-uusapan na sa buong si Rene ang pagkawala ni Prinsesa Berbola. Lahat po sila dito. Nag-iisip baka pumanik po siya sa lupa. Reset! Paano nagawa sa akin ito ni Berbola? Paano pa ako kakatakutan na aking mga nasasakupan kung sarili kong anak hindi ko masupil? Mahal na Reyna, hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang ipagpalit ang kanyang buntot para magkapaa. Dapat sana noon pa lang nabantay nating maigi ang prinsesa. Pero ngayon, huli na ang lahat. Papaano pa natin siya mababalik dito? Buglag. Teka.
sa opisina. Gusto ko nandito ka. Malulungkot na naman ako pag nawala ka. Sandra, kailangan pumunta. May mga obligasyon ako kailangan tapusin. Pabalik din naman ako agad eh. Kain na po kayo. Bakit? Siguro madami magandang babae doon, ano? Baka inaakit ka nila. Wala. Ikaw lang ang gusto ko. Siya ang natatangi ko ito kapag mana. Kung kinakailangan na ako mismo ang pumanik sa lupa para ibalik siya rito, gagawin ko. Si Ama Furo lang po ang pwede magbigay ng paso niyo, mahal na Reyna. Sa ngayon po, hindi po natin siya mahanap-hanap eh. Dahil mga inutil kayo. Nadaig pa kay ni Berbola. Nagawa niyang mahanap si Amapura. Mahal mo ba ako? Alam mo naman ang sagot doon, di ba? Gusto ko marinig sa'yo kung gaano mo ako kamahal. Mahal ka na. Berbola! Ano ba itong kabaliwang ginawa mo? Tama, Mahal na Reyna. Kabaliwan nga ang umibig si Santa Galupa. Pareho sila ni Jezebel. Nakaukit na ang kanilang kapalar na sila'y maging magkaribal. Pero imbis sa pag-away ng trono dito sa Sirenea, pag-ibig na lalaking Tagalupa ang pinag-aagawan nila! Isabel, ano ba? Pasensya na po kayo. Puro ka pasensya. Kukuha na lang po ako ng basahan. Teka. Dali. Saan ka pupunta? Dali. Pakiligis ako. Pwede mo ba akong turuan sa tempo? Kasi kailangan ko lang talaga ng tulong mo eh. Sige na, please. Please. Nandiyan po pala kayo na eh. Naisip mo si Sheila May?